So today I'll be sharing a very important topic na dapat alam ng bawat Pilipino. Kasi I'm pretty sure nararanasan nyo na ngayon at nararamdaman nyo na ngayon yung bigat ng pagmamahal. Pagmamahal ng oil. Iba palang pagmamahal na sa isip. Ayun, pagmamahal. Tumataas na yung presyo ng bilihin because of the oil. So we have to understand ano ba epekto nito sa Pilipinas. As you all know, si Philippines ay highly dependent sa mga important oil. And karamihan and halos lahat na ginagamit na fuel para sa transportation, manufacturing, electricity, generation comes from abroad. So dahil dito, pag tumataas ang presyo ng oil, ang bilis natin mararamdaman yung epekto nito sa buong ekonomiya. Let's think of oil as the bloodline of the economic activity. Once its price increases, almost everything connected to it becomes more expensive. So una pinaka naapektuhan dito is the transportation cost. Oil directly affects fuel prices such as diesel, gasoline, kerosene. So kapag nataas syempre yung gasolina, diesel at kerosene, kasabay na dyan syempre yung jeepney, yung bus, yung taxi, lahat ng mga logistic cost line. Even yung mga shipping cost ng mga goods, and nag-i-increase yan. Yung mga delivery fees ng mga business, syempre tumataas din yan. Kung siguro dati libre ang shipping fee ng Shopee Express or mga JNT yan. So malaman, sa ngayon maniningil na yung mga yan. Nung last time sumakay ako ng Grab, titanong ko yung Grab driver kung kamusta ba sila sa nangyari na price increase dun sa fuel. Right now, ang nag-shoulder ng pain na yun is yung mga driver ng Grab. Kasi hindi pa yung nararamdaman ng mga customer kasi hindi pa tinataasan yung fee dun sa Grab. Pero ngayon, oo, ang umaaray, syempre, yung mga driver, pero eventually, yung mga rider or yung mga customer na ng Grab ang aaray dyan. Kasi hihingi na yan for sure ng mas malaking sahod. Next na sa aaray, pag nanghingi naman ng mas malaking sahod, syempre, mga negosyo. And dito sa Pilipinas, kung saan yung mga goods natin are actually traveling across islands, yung transportation is actually a major cost component. Siyempre, resulta nito, mas mataas ba masahe, mas mataas sa delivery cost, and mas mataas sa market price. Pangalawa na tataas dito or apektado dito ay siyempre yung presyo ng pagkain. Ang transportation kasi is part of food supply chain. Yung mga vegetables natin are coming from Benguet. Mga isda natin are coming from Visayas. Yung kanin natin, rice natin are transported nationwide. So kung magmamahal ng fuel, yung mga farmers, they have to pay more for tractors and irrigation. So yung mga truck na mag-travel yung mga goods na yun and mga food na yun will cost more para makapag-transport ng food natin. And syempre, yung mga vendors, kailangan na mataas ng presyo para ma-maintain nila syempre yung margin nila, diba? So kung mas mataas ang presyo ng gulay, karne, isda, at bigas, tayo kawawa dun. Tres mo ikaw mamayang Pilipino, dapat naiintindihan mo yun kasi ikaw ang kawawa dito. Kaya oil pa lang yan grabe na yung epekto dun sa ating food inflation. Pangatlo na naapektuhan sa pagtaas ng oil is syempre electricity cost. Yung iba sasabihin dito sa Pilipinas, yung mga power plants natin dito are using oil-based fuels. So syempre kapag tumaas yung oil, yung presyo ng oil, yung power generation will become more expensive. Syempre yung mga utility companies na yan, tulad ng Meralco, ipapasa nila yung cost nun sa customer, sa mga consumers, sa atin. Ano resulta nito? Syempre mas mataas yung electricity bill natin. And even for factories at mga business, mas mataas din yung electricity bills nila. So, yung mga business niyo at mga factories, kayo nung ipapasa yun, sa atin din ipapasa. Sa atin din ipapasa yung mga consumer. Diba? Sa atin na lang lahat. So, pang-apat na naapektuhan syempre yung inflation ng ekonomiya. When transportation, food, electricity, yan, nag-increase lahat, it leads to inflation. Ano ba yung inflation? Yan po yung purchasing power ng money natin na mabawasan. Kumbaga yung kakayahan ng piso mong mabili ang specific na bagay. Kakayahan ng 100 pesos mong mabili ang isang bagay. So siguro yung 500 pesos mo, hindi ka na makakabili ng one-piece chicken sa makadawag naman sana. Pero pag umabot sa point na gano'n, diba? Yun, inflation malala talaga yun. Pero possibly, kunwari, may 1,000 pesos, kaya 1,000 pesos mo, kaya mo masurvive yung 3 araw na pagkain nyo. Ngayon siguro pang yung 1,000 pesos pang 2 days na lang, ganyan. This actually can hurt yung mga low and middle income ng mga household, di ba? Panglima na naapektuhan dito ay syempre yung pressure dun sa wages and sa mga negosyo. So ako, businesswoman ako, maapektuhan ako dito. Syempre, pag tumaas yung presyo ng bilihin, yung mga empleyado mo will demand for wages increase, for higher allowances. And because of that, syempre, yung business will face higher operating cost and syempre, lower profit margins. And yung mga maliliit na negosyo, katulad ng sa akin, maliit pa lang naman yan, yun talaga yung nagsasuffer because hindi naman natin kaya na parang i-absorb easily
yung mga cost increase na gano'n. So, ang pinaka-overall economic impact talaga sa Pilipinas is syempre, number one, higher inflation, slower consumer spending. Kasi kung may negosyo ka, syempre, onti lang nabibili kasi nga wala silang pera. Lower business profitability kasi ang liit ng margin mo dahil nga ang dami mong operating cost tumataas. And syempre, yung risk din na tumaas yung poverty sa Pilipinas ay talagang lalaki din. And possible economic slowdown talaga. Alam mo, sobrang lugmok na ngayong Pilipinas because of the issues sa flood control, bumaba yung consumer confidence, investors confidence, even yung mga price stocks natin, nagbagsakan din. Alam mo yung pabagsak na nga yung Pilipinas, pabagsak na nga yung mga nangyari sa Pilipinas. Sobrang bagal na nga ng ekonomiya natin, tapos mabay pa yung ganitong gera na nakaka-apekto sa overall economic natin. Parang sobrang ang bigat-bigat na. And ang mas nakakaranas dito ay syempre yung mga minimum wage earner. Imagine mo yung mga tao, kumikita lang naman 695 pesos per day. Eh kung may anak yan, 4, 5, nangungupahan, kumakain, magbaon. Hindi talaga sapat eh. Kaya hindi mo masisibsi kung may gagawing karumal-dumal, gagawa ng masama, umaabot na sa pagnanakaw, diba? Yung dating mabait naman, biglang magiging demonyo na kasi nadidemonyo ng sitwasyon eh. Siyempre, pag pamilya na yung usapan, mga anak mo na usapan, kung wala na yung makain, minsan hindi mo na masabi kung anong mangyari. Kaya siyempre, kasabay rin ito mga nangyayari dito sa ekonomiya natin, yung pagtaas din talaga ng krimen. And ano ba dapat maging reaction dito at maging action ng gobyerno? Kung ang gobyerno natin ay responsable, dapat mag-implement siya ng short-term tsaka long-term plan. Hindi lang basta pang samantala yung magiging solusyon mo dyan ang sasabihin mo, okay, magano muna kayo, 4 araw lang. Hindi yan solusyon. Siyempre, dapat meron tayong mga short-term measures dyan. Ano ba yung mga pwede nating maging short-term measures dyan? Number 1, fuel subsidies. Para sa mga jeepney drivers, sa mga farmers, tsaka sa mga fishermen. So, sila yung unang dapat bigyan ng mga fuel subsidies. Number 2, transport fare management. Dapat iwasan or ma-prevent yung mga sudden fare spike. And then, dapat magkaroon ng temporary tax adjustment. So, I think na may mention naman na to na bababaan yung fuel excise tax pag umakit yung presyo ng oil. And ngayon, kung meron tayong mga stored oil, kung meron man, i-release na muna yan para ma-stabilize yung presyo. Pero syempre, dapat meron din tayong mga long-term responses. And I think na pinaka-best na long-term strategy natin dyan na gagawin ng gobyerno, mabawasan yung dependency natin doon sa mga provider ng oil abroad. Dapat yung gobyerno natin hindi kinukurakot yung pera ng taong bayan. Hindi nila binubulsa. Yung pera ng taong bayan dapat napupunta yan sa mga investment natin sa mga renewable energy. Katulad ng solar, wind, hydro. Napakaganda ng Pilipinas. We are in a tropical country wherein napaka-rich natin sa mga possible na renewable energy. Dapat nag-i-invest din talaga ang Pilipinas syempre sa mass transportation. More trains, effective public transport, ayusin talaga yan. Kasi yan lang yung makakapagligtas sa atin sa mga pagkakataon na nangyayari na ganito na tumataas yung presyo ng krudo, ng oil, ng kerosene. Ang pinakamakakapagligtasan talaga sa atin dyan syempre kung maayos yung transportation natin. Pero since hindi maayos yung transportation natin, wala. Talagang ang nangyari, tayo yung kawawa kapag nagkakaroon ng ganitong mga krisis. So sana hindi binulsa. Sana yung mga pera na yung billions of money na yon na ipatayo na maraming tren yun. At kung ano ng mga public transport, baka may mga tram na rin tayo dito. And siguro merong mga elevator, yung mga LRT, MRT natin dito, diba? And number 3 na pinag-i-investan dapat ng gobyerno is yung mga local energy production, katulad ng natural gas, and yung mga renewable sources. Kasi, the more na mabawasan yung oil dependency natin, yung Pilipinas possible maging economically stable. So, I hope naiintindihan natin paano nakaka-apekto yung oil kapag tumataas yung presyo niya. Tataas yung fuel, tataas yung transportation, tataas yung food, yung electricity, yung business cost, tataas yung inflation. Literally, lahat ng bilihin tumataas. That is why oil is one of the most powerful drivers of inflation in the Philippines. At ikaw bilang mamaya na Pilipino, kailangan naiintindihan mo to at alam mo to at aware ka dito. Para alam mo kung dapat ka bang magalit sa mga tao na dapat gumagawa ng paraan para dito. So yun lang guys, awareness lang.